Amen. Praise the Lord. As the word says in John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Amen. At purihin po Panginoon sa kanyang salita. At dito po ay pinapahayag sa John kung saan yung ilaw ay lumiwanag po sa kadiliman. At yung kadiliman na po yun ay dito po yun sa sanlibutan dahil po sa kasalanan. Amen. At yung sanlibutan or yung kadiliman ay hindi po nanaig, yung kampo ni Satan ay hindi po sila nanaig, na gapiin yung ilaw. At yung ilaw na po na yun na tinutukoy po rito ay yung ating Panginoong Diyos, yung ating Panginoong Jesus na nagkatawang tao at inalay po yung kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. At kung saan mapatawad po yung ating kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Dahil po yung kanyang dugo ay yun po yung offering para po mapatawad yung ating kasalanan. At dahil doon ay magkaroon po tayo ng relasyon muli sa Panginoong Diyos. Kung ikaw po ay sasampalataya sa Panginoong Jesus. Amen. At kumpisal mo po ang iyong kasalanan. Ikaw po ay lilinisin ng Panginoon sa iyong karumihan. Amen. At dito kung saan ay pinapahayag na kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, tunay na ikaw ay mabago ang iyong buhay, na noon ay ikaw ay lumalakad sa kadiliman at nung makilala mo yung Diyos, may encounter mo yung Panginoong Jesus, ay binago ang iyong buhay. Hindi ka na patuloy na lumalakad sa kadiliman, kundi ikaw ay sumusunod ayon sa salita ng Diyos. Nakikinig, sumasamba sa Kanya, sumusunod sa Kanyang salita. Amen. Dahil ikaw po ay anak na ng Diyos. Amen. At sabi nga din po dito sa Ephesians chapter 5 verse 8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as a children of light. Amen. Na kung saan ay yung hindi mo pa nakilala yung Panginoon, hindi ka pa sumasampalataya, ikaw po ay lumalakad sa kadiliman. Kagaya din po sa akin, ganun din po yung aking naging buhay na noon ay lumalakad sa kadiliman, sa kasamaan. Amen. At yun po, pag nung nakilala mo na yung Panginoong Diyos, sabi po dito na now you are light in the Lord. Ikaw po ay ilaw ng Diyos. At sabi niya, walk as children of light. At lumakad ka na anak ng ilaw or ng liwanag. Amen. Na bilang anak ng Diyos. Amen. Sabi po dito. Dahil pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw po ay anak na ng Diyos. Ikaw po ay binigyan na ng right na maging anak ng Diyos. At yun po, bilang nakakilala sa Panginoon, dito po ay ini-emphasize na kung saan ay hindi lang po yung pagtanggap na pagtanggap sa Panginoong Hesus, pag sumampalataya ay doon lamang po titigil ang iyong relasyon sa Kanya sa iyong buhay, kundi paglakad na naayon sa Kanya, pagbagong buhay, pagbagong pag-iisip, kung saan yung repentance na tinatawag po ay hindi lamang po sa salita, kundi ito po ay makikita sa gawa, mga kapatid, na kung saan ay nagbago yung pag-iisip, ang yung karakter, yung buhay mo na noon ay ikaw ay lumalakad na naayon sa kadiliman or nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan or sa rebulto, nagsusugal, nagmumura or nagsisinungaling, or hindi marunong magpatawad sa kapwa. Yun po, doon po makikita na kung saan ay ang kaibahan ng tao na may pananampalataya sa Diyos. At once na may encounter mo yung Panginoon sa iyong buhay, sumampalataya ka sa Kanya, dyan mo marirealize kung gaano ka po kasalanan, gaano po tayo kakasalanan sa harapan ng Diyos, na kaya niyang patawarin po yung ating mga kasalanan, tanggapin muli tayo bilang Kanyang mga anak. Kaya yun po, kung gaano po kabuti yung ating Panginoon, na kung saan ay tinanggap niya tayo muli na bilang Kanyang mga anak. At doon mo rin po makikita, mga kapatid, pagkilala mo yung Panginoon, diyan ka po maliwanagan na kung sino po yung mga taong nagsasabi ng katotohanan, sino po yung mga taong tunay na mga alagad ng Panginoon na naghahayag ng salita ng Diyos. Amen. Dahil po yung ating Panginoon, once again po, siya po'y banal, siya po'y matuwid, wala po siyang bahid ng kasalanan. Lahat po ng kanyang tinuturo ay ayon po sa kabutihan natin. Amen. At yun po, mga kapatid, ang isa sa pinakamaganda po na may encounter mo yung katotohanan, yung Panginoon is sa pamagitan po ng salita ng Diyos, sa pakikinig po ng salita niya sa mga tao na patuloy ka pong inaabot, patuloy kang hinahayagan ng salita ng Diyos, or
ina-encourage na magsamba, no? Tanggapin yung Panginoon, sumampalataya sa Kanya. Yun po ay dahil mahal ka ng Diyos, no? Gusto niya kang abutin, gusto niya na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya, no? At i-restore ang iyong buhay dahil wala pong ibang makarestore ng buhay po natin mga kapatid, kundi yung Panginoon Diyos lamang. Yung kayamanan, hindi po yan makapagbago ng isip ng tao, no? Yung mga bagay dito sa lupa ay wala pong makapagbabago ng isip ng tao, no? At even man makapag-satisfy sa bawat isa po sa atin, kundi yung Panginoong Hesus lang, no? Yung relasyon po sa Kanya, no? Yung makapagbago, makabigay po ng satisfaction, ng peace sa puso natin, sa isip natin, no? At kung saan ay nandyan po yung ating pagtitiwala na hindi na po yung sarili natin yung nagdidesisyon kung ano yung Panginoong Diyos. Kaya malabo ka po, no? Or mai-guide ka po ng Panginoon na hindi ka po masira ang iyong buhay, no? Malulong sa bisyo, sa kung anumang bagay na masasama ay hindi po magdulot, no, sa iyong buhay at mahantong sa kapahamakan kagaya po ng kamatayan, no? Physical na, halimbawa ikaw po ay mapatay or ikaw po ay makulong, no? Magkaroon ng sakit dahil po sa mga bisyo, no, sa mga kasamaan na dulot po ng mundo. Kaya yun po mga kapatid, no, huwag niyo na pong hintayin na lumala yung inyong buhay. Lumapit po kayo sa Panginoon dahil yung Panginoon po ay nandyan. Nabukas po yung kanyang mga kamay na para tanggapin po kayo at kilalanin bilang kanyang mga anak. Yun lamang po mga kapatid. God bless po sa lahat. Amen.